karapat-dapat sa Kanya. Amen? Kasi, yun nga pag tayo lang is lust of the flesh, yung kagustuhan ng laman, hindi natin mapiplease ang Lord. But because He is working in us, doon nagiging posible ang mga bagay-bagay na kaya tayo nakakapaglingkod sa Diyos, kaya tayo nakakagawa ng mabuti, kaya tayo nakakasunod sa Diyos. Because He is working in us. Imagine yung the driver, and you are the passenger. You entrust mo yung buhay mo sa Kanya. You let Him take the lead. Yun ang sinasabi niya. Hindi ikaw yung nagmamaneuver sa buhay mo. But God is. Amen? So, yun. Then in that way, we can shine brightly for Christ. Another thing, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Ulitin ko po, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Kasi kapag inuutusan kang gumawa ng something is, kapag ayaw natin, we complain. Pag ayaw natin, we argue. So, pag ganun yung ating ugali, we cannot shine brightly for Christ. So, ano ang paalala ni Paul? Do everything without complaining. Sabi nga ni James James 5:9. Ano sabi niya? Don't grumble about each other, brothers and sisters, or you will be judged. For look, the judge is standing at the door. Laging may nagbabantay kasi sa atin. Having we claim that we are believers, followers, disciples of Christ, and we argue, we complain kapag tayo ay sinabihan na gawin ng isang bagay. Believer ba yan? Kristiyano ba yan? Di ba laging ganun yung reaction sa atin? So, yun. Let us remember this. Do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Hindi ka nila ikikritik. And if we do the opposite of this one, we can shine brightly for Christ. Oh, Kristiyano siya. Ang bait niya. Alin ang mas gusto nating pakinggan? Yung Kristiyano siya, mabait. Or, Kristiyano ba yan? Diba? Okay. So, yun po ang paalala sa atin. Sunod. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Lagi nating naririnig ang mundong ito ay pasama ng pasama. With all the influences here and there, left, right, front, back, ang dami nating naririnig, ang daming mga boses na naririnig natin, but how can we shine brightly for Christ? Live clean, innocent lives as children of God. Sa 1 Thessalonians 5:23. Anong sabi niya sa 1 Thessalonians 5:23? Now may the God of peace make you holy in every way. Sabi niya, holy in every way. Sino nagpapa-holy sa atin in every way? God of peace. Our God of peace. Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. And in this way, we can live a clean, innocent lives. Again, sabi niya, for God is working in you. It is only by the works of God in us that we can live a clean, innocent lives. Amen? So, meron mang nakatingin sa atin, sabi nga lumalabas yung ugali ng isang tao kapag siya ay nag-iisa. Ano ang kanyang ginagawa kapag siya ay nag-iisa? Ano ang kanyang ginagawa kapag walang nakamasid? That is our true attitude, true behavior. Hindi yung
When you are in a room and then yung pinapakita mo doon, it's probably because I should behave because merong nakatingin. Meron mang nakatingin o wala, dapat consistent ang attitude mo. At ano yung attitude mo kapag walang nakamasi, walang nakatingin? Amen? So sabi niya, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Paano ka magniningning sa mundong madilim? Paano mo ipapakilala na ikaw ay anak ng Diyos sa, yun nga, in a crooked world? Let's take it to the social media. Paano tayo maiiba bilang mga anak ng Diyos? How do we post in our social media? Paano tayo dapat mag-post sa ating social media? Just like them na hindi kilala ang Diyos, just like them na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, just like them na hindi nare-remind sa mga ganitong katuruan, we have to stand na, yun nga, we have to shine bright as Christ, for Christ, I mean. We have to stand brightly for Christ. Kasi yun yung identity natin eh. Yun yung lagi nating dala-dala. We are born again Christian. Meron akong narinig sa preaching ng sabi niya, ang word na Christian daw is only mentioned a few times in the Bible. What is being mentioned is believers, followers, disciples. Amen? So, pag believers and followers and disciples, we are to live like Christ. Mas malalim po. Mas malalim yung ating, pag sinabi nating disciples daw is, sabi niya, they are the Christ committed. They are committed to Christ. So, are we committed to Christ? Do we call ourselves disciples? Are we in that level? Disciples of Jesus Christ. So, yun. Live clean, innocent lives. It takes, sobrang sa atin yun eh. Sobrang big challenge sa atin yun kung paano tayo makapamuhay araw-araw na holy. Di ba sabi niya, make you holy in every way. And may your Holy Spirit and soul and body be kept blameless. Di ba? Sobrang mahirap gawin to kung tayo-tayo lang. But with God that is working, who is working in us, nagiging posible to. Nangyayari itong, we can live a life, we can live a clean life, innocent life, because of God working in us. Amen? So, yun nga yung lagi kong inano yung sarili ko na, am I worthy to be called pastor? Kasi nga, yun yung ko na, parang hindi pa ako ganun. Kumbaga parang pag tinawag mo kasing pastor is, di ba? It takes so much responsibility, di ba, pastora? Para sa bata. Oo. So parang medyo ako na, so bantay-bantay those desires and power in me na magawa ko kung ano yung kalugod-lugod sa'yo. Kasi nga, we please God, not men. Kasi nga, ang nangyari sa akin yun is iniintindi ko kung anong sasabihin ng mga tao. Yun, ako, sabi niya, ako ang kumikilos sa'yo, hindi ikaw. Hindi sarili mo. So, Lord, thank you. Talagang, sabi ko nga is, mahirap, pero with God working in me, nagiging posible siya. Nagiging even if you feel the burden, if you feel the heaviness, you feel the hardship and all of that, pero ang dating na sa'yo nun is, it's all worth it because you know that you are glorifying God. Kaya, hindi ko alam kung this may sound scary to you, na ayaw nyo maglingkod sa Panginoon or ayaw nyo ibigay ang buhay nyo sa Panginoon, pero alam nyo po, really,
it all ends to, it's all worth it. Kasi nga, yung mga suffering when you are serving the Lord is for you to be stronger. Na, yun nga, dito ako lalong nag-mature sa Panginoon. Nung akala ko nga, di ba sabi ko nga sa inyo, lagi ko pong kinukwento, akala ko, matagal na ako naglilingkod sa Panginoon, okay na ako. But no, ang daming pinaranas ng Lord sa akin upang makapyas lahat ng mga kaalaman ko, lahat ng mga kaisipan ko, talagang kinat off lahat ng Lord yun para siya lang ang makakilos sa akin. Siya lang ang maitanghal sa akin. Na makita kong siya ang kumukilos sa akin at hindi ako. Kasi nga parang di dahil lumaki ako na parang I was okay as a student, ganyan. So parang magaling ako sa sarili ko. So, dahil magaling ako, akala ko, ang dami ko nang alam, ganyan. Parang mabilis akong matuto and all of that. So, akala ko, yung ego, yung umano sa akin nun. So, ang galing-galing ko, yun yung tingin ko sa sarili ko. Whenever I do something or accomplish something, ang galing-galing ko. Pero yun yung tinanggal ng Lord sa akin. So, hinambol ako ng Panginoon, it's never you, it is me working in you. Kaya, kapag meron something na ginawa at pumalpak, inaano ko rin yung sarili ko. Kumbaga parang pinapahirapan ko yung sarili ko na I didn't do my best, hindi ko pinaghandaan masyado, ganyan-ganyan. Kasi nga, akala ko ako yun. Pero, dapat, ang tamang attitude dapat is, Lord, na siyang kumilos sa akin. So, yun yung unang kinorek ng Lord sa akin sa paglilingkod. And, yun nga, serving the Lord, through the years, serving the Lord, ang daming kinokorek ng Lord sa akin. Ang dami niyang inaalis sa akin. Ang dami niyang pinapaintindi sa akin na, anak, it is me working in you. Do this because ako ang magbibigay sa iyo ng power. Do this because ako ang nagbibigay ng kakayahan. Do this kasi ako ang pinanggagalingan ng talino mo, kakayahan mo, ability mo. Sabi ng Panginoon. Kaya who am I not to, who am I to say no? Kasi nga yun, blessing in obedience, di ba? So, kahit na nahihirapan ka na, nasusubok yung pananampalataya mo, never give up, di ba? Dapat nandun lagi yung faith and perseverance in the Lord. Endurance, faith, perseverance in the Lord. For we know that our labor is not in vain. Di ba? Yung sabi niya dun sa karugtong ng Philippians na binabasa natin. After niya sabihin na live clean, innocent lives as children of God, yun, hold firmly to the word of life. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Hold firmly to the word of life. Pag wala na tayong mga salita na pinangahawakan sa Panginoon, wala na tayong panggagalingan, wala na yung pag-asa na yung humahawak sa atin. Di ba? Because it is yung hope ang siyang nagpo-fuel sa atin to keep going, keep continuing, keep serving the Lord. Amen? Kaya sabi niya, hold firmly to the word of life. Again, it says, word of life. Ibig sabihin, yon ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya, we are encouraged, we are always reminded to meditate on the word of God day and night. Kasi yon yung magbibigay sa atin ng buhay. Amen? Amen. Hold firmly to the word of life. Then, on the day of Christ's return, I will be proud that I did not run the race in vain, sabi ni Paul. I did not run the race in vain. Wala akong sinayang. Hindi ako nagsayang ng oras, ng lakas, ng panahon sa inyo. For I know, sabi niya, na kayo ay na-empowered, kayo ay na-encourage, kayo ay na-transform, nabigyan kayo ng buhay
sabi ni Paul sa kanila. And that my work was not useless. Alam niyo po, kahit kasi nga, yun nga, kahit na iisa ang dumarating dito, tuloy lang ang gawain ng Diyos. Kasi nga, we know that our work is not useless. But then, hindi tayo dapat mag-settle dun sa isang attendee, di ba? We are to be encouraged. We are to be encouraged na this word has to be heard by more than one. Because these are, yung sabi ni Pastora kanina, these are the word of life na naghahanap buhay din tayo pag tayo ay nandito sa church. Buhay na eternal. Buhay na yung walang kupas, walang hangganan, walang katapusan, yun, hindi yung buhay na pansamantala lang. And that is what we are seeking. That's what we should be seeking, yung eternal life. And we find that here in church. Kaya, let us have the heart and the compassion to keep sharing the Word of God. Na yun nga, maakay natin sila, na makasama rin natin sila dito. Alam niyo po, whenever, yun nga yung nakaraang Sunday, napag-usapan na namin na hindi na sila attend. Kasi yun nga, parang recital ng kanilang summer class. So sabi niya, it's on a Sunday and it falls in our service, sabi niya. O sige, hindi na kayo mag-join. Tapos, 1 week before the performance, bigla siyang nag-sign up na, can you still join? I think I wanna join. So parang, Lord, sabi ko, gusto ng mga bata, sabi ko, please honor yun nga, ng pagamat. Mamimiss namin ang service. Lord, i-honor mo yung nila dahil kung ba parang pinagpaguran nila yun sa summer, just for this one, Lord. Sabi ko talaga, just for this one, Lord. Kaya sabi ko pa nung Sunday, di ba, hahabol kami after ng performance. And it turned out, hindi pa rin kami nakapunta dito kasi tita ko naman, nandyan na sila, bumalik din sila ng Central. Pero alam niyo po, hinahanap ng katawan ko yung nandito sa loob ng church. So, sabi ko, Lord, as much as possible, sana wala mga ganito na may magkaroon ng compromising pagdating sa schedule, sa paglilingkod sa'yo. Sabi ko gano'n, sana maayos lagi yung schedule na hindi maapektuhan yung aming gawain, yung paglilingkod namin sa'yo. Sabi ko gano'n. So, yun. And, yun, that my work was not useless, sabi ni Paul. So, yun po, mga kapatid, yung mga ginagawa natin sa Panginoon, be joyful and be grateful lang. Laging, wala mang physical person na nakakakita sa inyo or nakaka-appreciate sa ginagawa ninyo. Know that God is looking at you, He sees you, and you know that when you do serve the Lord with all joy and thankfulness in your heart, napiplease ang Panginoon. Kaya yun, lagi nating isipin na it's for the Lord, you want to please the Lord and you want to serve Him with all your heart, with all your strength, nais mong i-offer yung buhay mo sa Panginoon. Napakasarap nung alam mong na-please mo ang Panginoon, ang sarap ng balik. Diba? So, yun yung sinasabi na unspeakable joy. Ayan. So, salvation is, hindi na yata yan. So, yun. Hold firmly to the word of life. Huwag nating kalimutan yun. But I will rejoice even if I lose my life, pouring it out like a liquid offering to God, just like your faithful service is an offering to God. Yung faithful na paglilingkod natin sa Panginoon is an offering to God. Amen? Kaya, whenever you are asked to serve the Lord, yes, kagad. Diba? Dapat laging nandun yung puso natin na, yes, it is an opportunity to serve the Lord. Yes, it is an opportunity na magamit ng Panginoon. Kasi not everyone is called or given that opportunity na dumating sa iyo. So you have to treasure it and you
Be grateful for that. And I want all of you to share that joy. Yes, alam niyo po, yun nga yung lagi kong sinasabi na napakasarap maglingkod sa Panginoon. Yes, parang madudurog ka minsan, pero alam mo yung balik ng victory, super sweet. Na alam mo na sa kabila ng yung pinagdadaanan ng mga bigat na sitwasyon is alam mong kakampi mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos, napakasarap magbalik ng papuri sa Kanya. Di ba? Sino sa atin ang walang pinagdaanan matindi? Sino sa atin ang nakaranas ng overwhelming victory? Yung, alam niyo po, nung last week, no, just this week. I know, yung birthday ni Nico pala. Birthday ni Nico, I was so in pain. Dito, kasi meron akong sugat dito. Hindi ko pa yata nakwento sa inyo. Yung lumobo dito, pumutok na siya. So, nagkasugat na siya. So, sumasakit. So, nung birthday ni Nico, siyempre may mga plans kami and all of that. Sabi ko, hindi pwedeng, yung parang, i-entertain ko yung pain na yon. Kasi if I will entertain that, maapektuhan yung plano namin na celebration of her birthday. So sabi ko, hindi. Sabi ko. And on that day, while I was scrolling my Instagram, alam niyo yung dumaan sa feed ko is yung no weapon formed against me shall prosper. So sabi ko, yes, sabi ko ganun, etong pain na to, I rebuke you, sabi ko lang, I do not give you the power, sabi ko ganun, upang mapigilan yung mga celebration namin ng birthday ni ate, sabi ko. Yun yung, ni-rebuke ko talaga siya, paulit-ulit ko siyang sinasabi na, no weapon formed against me shall prosper. No weapon formed against me shall prosper. Maghapon ko yun nire-recite. Awa ng Diyos. Nakapag-skating sila, nakapag-dinner kami. So, it was all good. Na yun yung hold firmly to the word of life. Huwag nating kaligtaan, basahin ang Bible. Kasi yun yung magbibigay sa atin ng buhay. Kaya yung nakarang araw, talagang kumakanta ako, no weapon formed against me shall remain. August 31, yun yung post ko. Yes, nakatapos kami ng August. Sabi ko gano'n. Kasi parang the whole month of August, parang sobrang daming pangyayari. Hindi ko pa kasi naipapatotoo to eh. So, July, nung na-receive ko yung appointment ko na from December na move ng August. I am in pain. Malubo na siya eh. Laki na niya eh. So sabi ko, aabot pa ba ako ng August 28 in this pain? Sabi kong gano'n. Kaya nung kasama namin si Jans, parang naglakas loob na ako na mag-emergency na. Anyway, andyan may kasama yung mga bata, sabi ko gano'n. Tara, punta tayo sa hospital, sabi ko kay Pastor John. So, I was ready to be admitted, ganyan. Kasi nga ko parang, this is the best time. Na ma-admit man ako, this is the best time dahil may kasama ang mga bata. So, pumayag ako na ma-admit, ganyan. Alam niyo po, what's taking me na keep putting off na pumunta sa hospital is also fear. Na ayaw mong pumunta sa hospital, ayaw mong magpa-admit, ayaw mong magstay ng overnight sa hospital. But then, at that time is, parang inalis ng Lord na, sige na, go, I'm with you. Huwag mo alalahanin ng mga bata. Andyan si Jans. So yun, naglakas ang loob. So nung sinabi, would you be willing to be admitted? Sabi ng doktor. May I ask my husband? Sabi ng gano'n, yes, just got back, sabi ng doktor. Tapos, i-admit daw ako, sabi niya. Sige, sabi ni Pastor John, i-admit. Pero yun nga, just the thought of staying there overnight, na I am in pain, alam niyo po yun. So, lahat yun, re-review ko talaga. Hindi, sabi ko gano'n, di ba? Maalala niyo yung preaching ko na wag mong bibigyan ng kapangyarihan and it will not work anything in you. So at that time, ginamit ko yun. Hindi. Sabi ko gano'n, hindi kita binibigyan ng oras upang
bigyan ako ng spirito ng pagkatakot ngayong araw na to. Sabi ko, okay, I will be admitted. So, yun, alam niyo po, bagamat yun nga, may mga nararamdaman ako, pero yun, sabi ko lang, Lord, thank you for being with me. Thank you for being with me. Magdamag, hindi man ako nakatulog dahil ang daming ingay, ganyan, alam niyo naman yung eksena sa hospital. So, hindi man ako nakatulog ng diretso, pero I was fine. I was completely fine. So, sabi ko, Lord, thank you. Thank you na na-overcome ko ito. Sabi ko gano'n, na it has to happen this time. So, yun, na-overcome ko yun, napagtagumpayan ko yun. And then, that week, sumasakit yung ngipin ko. So, sabi ko, pabunod ko na to. Sabi ko, dahil habang nandyan si Jans, pabunod ko na siya. Sarado yung clinic. So, sabi ko, Lord, gumawa man ako ng action, pero hindi man siya nangyari. Alisin mo, walain mo yung pagkakasakit ng ngipin ko dahil sabi ko, nakakadagdag siya sa sakit. Sabi ko gano'n, kasi nga di ba masakit na yung tinusok dito, tapos meron pang ngipin. Sabi ko, how much pain? Sabi ko, araw-araw parang may pain. Tapos sabi ko, Lord, walain mo tong pain na to, lahat ng pain, walain mo. Sabi ko gano'n. Nawala magdamag, hindi ko naramdaman yung pain. And then also that night, pumutok yung dito ko. Kasi nagising ako, I'm so wet. Sabi ko nawala siya. Nanginginig ako. Pero praise God, praise God. So, alam niyo po yung mga ganon na, yung fear ko na makakatagal ba ako ng how can I endure this pain hanggang August 28? Sabi ko ganon. Pero praise God, umabot ng August 28, at naputok na yung pumutok na yung dito sa armpit ko. Pero yun nga, ngayon naman is, naman is yung sugat, kasi nga pumutok na siya. Another thing, after na siyang pumutok, di kailangan kong pumunta sa clinic, i-dress siya. Diyos ko, Lord. Yung pain ng dressing, kasi kailangan pinipiga siya. Alam niyo yung araw-araw, pumupunta ng clinic, pinipiga, nililinis, ganyan. So parang, ilang araw din ako pumunta doon. Parang yung pupunta ka sa clinic, iisipin mo, gano'n na naman ang sakit, gano'n na naman yung sakit. Sabi ko, hanggang sa, yung time na talagang super sakit na siya, hindi na ako bumalik. Kasi ang sakit niya talagang yung hawak ko doon sa nurse, pinigpitan ko talaga siya kasi sobrang sakit niya. Sabi ko, hindi na ako babalik. Sabi ko, Lord, hayaan mo ako na lang maglinis sa sugat ko. Sabi ko, tulungan mo ako linisin yung sugat kasi sobrang sakit. Pero yun nga, everyday ko siyang nilinis twice a day. Sabi ko, say the word and I shall be healed. Sabi ko, by your stripes I am healed. Ginaganon ko lang siya. So, noong August 31, kaya para akong nakahinga ng sobrang luwag dahil naaraos ang August. Kaya, I will bring praise, di ba? No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, He is here. Yun nga, kinakot ako ng isang araw talaga. Naawit-awit ko lang siya kasi nga napakasarap mag-declare ng victory in the Lord. Amen. In Christ, we have the victory. Sabi nga. Kaya, yun, September, sabi ko ganon, better days are coming. Yun ang dinideclare ko, better days are coming. Better days are coming. So, sabi ko kay Pastor John, November na yung mga susunod kong mga appointment, ganyan. So, parang pahinga ako ng September, October, pahinga. Pero, yun nga, thank you Lord for His grace talaga. And, sabi niya, my work was not useless. Amen. Yun yung I tried to, sorry, let me just get a tissue. Parang naglaro sa isip ko na mag-quit na, pinto na, pero sabi ng Lord, siya na siyang nagliligtas ng kanyang buhay, siyang mawawalan. Sabi niya gano'n, sino hindi matatakot? So, Lord, sorry, sabi ko gano'n, hindi ko naman intention na iwanan ang ministry. Sabi ko gano'n, parang gusto ko lang take a break to
to compose myself kasi parang sobrang overwhelming siya. Hindi ko siya iniisip na na bitawan. Sabi ko gano'n. But again, with this powerful verse, for God is working in me, giving me the desire and the power to do what pleases Him. We are to live, please God, not men. Let us shine bright for Christ. Makapamuhay tayo para sa ating Panginoon. Siya na nagligtas sa akin. How can we work hard for our salvation? Obey the Lord with deep reverence and fear. Sundin natin ang mga pinapagawa ng Lord. Amen? Do everything without complaining and arguing so that no one can criticize us. Live clean, innocent lives as children of God. And last, hold firmly to the word of life. Amen? In that, you should rejoice and I will share your joy. Lagi tayong magalak sa Panginoon. Let us rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice, sabi ng Panginoon. Kaya, let us keep serving the Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. There's blessing in obedience. Alam niyo yun talagang victory, victory, victory. Kaya nung meron ding senior si Jo, sabi ko, matagal nang umano sa isip ko yung process of sanctification. Yung sufferings na yan, inaalaw ng Lord to sanctify us. So dapat andun yung puso natin, maintindihan natin yung theology na inaaral natin. Sufferings are made to sanctify us, to strengthen us, to mature us. Hindi siya dapat for us to back down. Amen? Amen? So, yun po mga kapatid, let us shine bright for Christ. Sabihin natin, shine brightly for Christ. Shine brightly for Christ. Amen. Let us all stand up.